tithes and offering? Yes. Dapat unhon yun ang tithes and offering kay nga, no? No, para mapanalangin na sa Ginoo una, di ba? Anyway, for a change po, para lahat po ng atmosphere, no? But, wala siya, di ba pasabot niya naguna ang tithes and offering niya, wala ang word. Kata, mga erase na ta. So, walay programa si Lord nga, ay walay programa nga dapat din natin sundon kung sa lilingkod sa Holy Spirit. But anyway, maayong buntag sa tanan and praise the Lord na atay mga bisita today. Isa sila pamilyahan na kaigsoon. So, ano sila yung welcome? Na? So, as I call your name po, ang mga isa ka pamilyahan, pwede na i-wave ang mga kamot. Okay, praise God, and I encourage everyone to welcome them as well. Sir Edwin Ordinario. Hello, sir. Yan, si Ma'am Cheryl Ordinario. Then, si Ma'am Lorena Mercader. Then, we also have Marcela Grace Ordinario. And Max Grigor Ordinario. Praise God. So, welcome to Jesus is Lord Church, Valencia City Chapter. Ako pong i-welcome ang tanan ng mga taga-JIL San Fernando. Thank you for coming. Every first Sunday, nga na sila every first Sunday of the month. And mabalik na po sila on the 4th Sunday. Ako na i-announce daan. Unya pa mga announcement. Announce na lang po ko daan. So, this coming June 22 will be our 19th year anniversary. We were expecting ulog daan na full house ka. So, bring your friends, especially those people na wala nag-relasyon sa Lord. Kaya mo na pinakatulong o tinguha na daw nga. Kumbaga, atong pasidungan si Lord, pinaagi sa pagdala o mga kalat ngadto sa iyang atubangan. Praise God. So once again, atong palakpakan ng atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Praise God. And, okay, praise God. Magsugod na ta sa atong topic karon. Ang tema sa month of June, Christ's victory is the answer. Breaking free from bondages. And ang tema po nato sa anniversary nato this coming June 22, breakthrough. So breakthrough sa tanang aspeto. Dili lang magkaroon tag breakthrough in terms sa atong finances. Kung nagkalisod ka karon, kailangan mo breakthrough sa atong finances. Yes, isa na sa pinaka or isa na sa daghan nga mga aspeto sa atong kinabuhi nga maka-breakthrough ta, no? Nga kanabang kumbaga ayahay, no, nga pagkinabuhi uban diha kang Kristo. Do daghay mga pagsulay, dili ta mapukan, dili ta matarog because God is with us. Praise the Lord. So, na ako'y nabasahan just this week sa Facebook, English man to siya, nga kanang mga gipang forward lang ng mga mensahe. English siya, pero ako na lang siyang gi-translate. Di ay si Google, Si Google gi-translate into Tagalog. Tagalog lang na akong gipili. Ay kung Bisaya, medyo, kung ano po kay dulot, ang Bisaya mga, basta, mas gi-prefer na ko ang Tagalog this time. But the rest of the preaching, na may Bisaya, na po English. Okay. Sa atong basahon, sugod ta, dyan. Okay. Pumunta ka pa rin sa simbahan. Kung naka-familiar mo ani, go to church anyway. So, inanaan sa English. Kung okay, this is kanang parental guidance. That's why ipilit ako ang Tagalog compare sa Bisaya. Ay mas okay ang Tagalog. So, parental guidance sa mga minors. Kung nakikipagtalik ka bago magpakasal, pumunta ka pa rin or pumunta pa rin sa simbahan. Kung ikaw ay isang adik sa droga,
na sinusubukang talunin ang pagkagumon, pumunta pa rin sa simbahan. Kung ikaw ay lasing sa labas, buong gabi, noong nakaraang gabi, pumunta pa rin sa simbahan. Kung hindi ka sigurado kung anong kasarian ang gusto mo, pumunta pa rin sa simbahan. Kung hindi mo kayang ihinto ang kasuklam-suklam na ugali na iyon, pumunta ka pa rin sa simbahan. Ang simbahan ay isang hospital para sa mga nabira, nawala, walang kwenta, naglito, desperado, at tinatanggalan. Ang bawat makasalanan ay may kinabukasan, at ang bawat santo ay may nakaraan. Paano natin masisira ang mga tanikala ng pagkagumon at pagkaalipin? Sa pamamagitan ng panalangin. Sa panalangin para sa iyo, panalangin kasama mo. Walang kahit isang tao sa 4 na pader ng simbahan na walang bagay na kinasusuklaman o pinagsisihan nila sa kanilang nakaraan. Lahat tayo ay nagkamali at magpapatuloy, pero sapat na ang kanyang grasya. May mga bagay na hindi ko nais na aminin ng malakas tungkol sa aking sarili, ngunit alam ng Diyos at mahal niya ako gayon pa man. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, baka mabago lang ang buhay mo kung everybody pumunta ka pa rin sa simbahan. I remember an auntie in the Lord, many years ago, nagsimba siya dito sa GIL. Mga ate, balo na mo si kuya, bali yung husband, na ako mato siyang gi-invite. Kung ito siya gi-invite, pero ningon siya nga, nabili ko mo simba diha, uy, masampo ang akong sungay diha sa inyong simbahan. Isa na nakadungog ana. Teka na pamadunggan ana. Amen. Hindi lang sa bana, no, nga. Kabilang sa iyang bana. But, na yung mga people nga, uy, simba ta, ay, dili ko mo simba, ay, kanang sampo ang akong sungay diha. Ay, di ko, kay basi masunog ko diha. Ay, dili ko mo simba, kay basi huwag ka nang i-judge ko. Nakailaw ba si Kuang sa ako? Uy, nakitaan ko niya itong iaging gabiin, o anak. Sige lang, boy, simba lang gitihapon ta ate, kuya. Suon, simba lang gitihapon. Kasi mga libang invite na yun ana ang respond. Or, kumbaga kita baghato in the past. But you know what? The Lord came dili para sa mga healthy, para sa mga masakiton. He came to save the lost. Amen? So, hindi mo good perfect ang tao. Every day na ay mga struggles in life. Yeah. Importante din na mo adto og simbahan na, no? This is the place where ang imong spirito ma-feed sa spirit ni Lord. And this is the best place nga pwede ma-heal kung unsa ang nasa sulod sa atong mga kasing-kasing. And kining hisgutan diri, this is publicly posted sa Facebook. So dili siya yung nga, uy, ano imong nag-post diha sa kuan ko? Kasi una pag siguro mo nakabasa sa ako ani. In fact, na ako yung mga kailang ng mga taga-jail, ipang share ni siya sa ilang wall. Pero ako, wala lang, nagbasa lang ito, wala ako nag-like, or wala ako nag-share. Then, na-remind lang ko na pwede siya i-share sa atong tanan. So, mga igsoon, whatever our struggles, whatever
our situation nga dili o yung dili pabor sa ato, pumunta ka ng simbahan. This is the place where the healing is available. Praise God. So, let me read the word of the Lord. So, Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and the recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. God bless His word. Mag-ampot na mga igsoon. Father God in heaven, thank you for gathering us into this place para himayaon ka, para ipataas ka, para ibayaw ka. Samtang kami nga imong mga katawhan, o Diyos, nagaduol uban sa pagpaubos sa matagusan ako, kakasing-kasing, kaugalingon na ang naminabuhat nga dili maayo sa imong atubangan, mga sala nga wala ka na himuot, Lord God. Forgive us. Pasaylo ami, Lord. Pasaylo ami nga makasala mi every day, oh God. Lord, I pray ang imong grasya, Lord God. Lord, mahimong sufisyente alang ka namang tanan. O hugasin mi pinaagi sa imong balaan ug hamili nga dugo. Himo ami nga angayan tapos putli at tubangan kanimo. Abli ang among mga spiritual senses, Lord God. Nga Lord, andami mo dawat sa imong pulong karon, madunggan namo ang imong tingog. Lord God, uban mi balaang Espiritu Santo. Lord God, saturate this place with the most precious holy blood, every corner of this room, and even the whole vicinity. Ani nga lugar, Ginoo, ang imong presensya mo ay mapagbabaw. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord God, pakabaluti usab ako sa imong balaan o hamili nga dugo. This we pray in Jesus' name. Amen. Oh, amen. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Atong basahon mga igsoon sa Bisaya. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako kaniya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga pinihang o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Praise God. Klaro mga igsoon. No, klaro, nag-English, nag-Bisaya, no, para sa benepisyo sa tanan. Praise God. So, maghisgot kita about sa gospel that transform lives. Ang Ebanghelyo nga nagbago sa kinabuhi. Kining mensahe, kining passage nga itong ibasa sa Luke. Moni ang propesiya ni Prophet Isaiah na muabot si Jesus o mao ni ang pagabuhaton niya. Karon si Jesus kailangan magita siya nga moadto sa synagogue. Ang synagogue di na siya simbahan kasi dalan is kanyang naiha ang mga nahimo siya supposedly simbahan pero nahimo siyang merkado, kay ganahan ang mga tao na maligya o tanan nilang gusto pamaligyaon. So si Jesus ni anha sa sinagoga, karon na siya di pa man to Bible scroll yung i-open na naghatag sa iya o kining nga mensahe iyang gibasa sa mga katawhan. In fact, namangha or na-amaze ang mga tao sa iya kay ang nabalaan niya sa iya is anak na siya sa panday or karpintero. Pero marami na naman siya mga istorya. So, gipropesiya ni Prophet Isaiah. Karang gibasa ni Jesus sa katawhan. O miingon din siya, ang inyong nadungog na mensahe karon
natuman na karong adlaw. So kadtong time nga gibasa niya. Kay siya man ang gipasabot ni Prophet Isaiah adto nga pulo. Now kini nga mensahe o kini nga gospel mo ni makapa-change sa life sa tao. So atong tan-awon, unang punto, God has anointed Jesus. Di ba? Gi-anoint ni Lord, atong God the Father si Jesus. And so are we. Kung ginihugan sa Diyos si Jesus Christ, na hindi naman natin makita si Jesus karon, di ba? Wala naman siya. Alam mo naman si Jesus pagay patuon nato sa balay sa atong mga kaila nga mga wala pa diha ang Kristo. Alam mo naman si Jesus pa ato'y padto sa atong mga kapamilya. Lord, ikaw ay adto dito, Lord, di ba wala na si Jesus? Ginihugan siya sa Ginoo kadtong sa panahon niya 2025 years ago. And so are we. Ingon, usab kita igsuon. Na wala ko kahinumdum, pastorang, ginihugan ko. Kano sa ito? Hinumdum mo, kano sa ginihugan? Sa unang panahon, kung may kagbihog, mag-istot kinaglana. Mag-istot silang oil. Kung magbihog sila, mag-anoint sila sa usa ka bag o nga hari na po niya italaga na aging oil. Pero we always keep saying this, no, informing everybody nga ang oil mismo walay gahom, di ba? Gamit ko na siya as simbolo, kay ang oil manggod, ang characteristic sa oil is mo preserve, then mo stick, di ba? Maski pag butangan kag lanas ni mo diri niya, manghilamos ka, dili lang magsabon na pag oily pag imunaw. So mo na nga oil ang ginagamit. Sa una ra ng panahon, hantod sa atong time karon. So, yes, so sige ko, mag-istot tag oil. Kisa may na-anointing atong January sa atong anointing service of oil. Dili lang kay, kung wala lugar, kung nagihugan ka nga tuig, kung sa lugar, dili lugar ko anointed. How ba ito may aging tuig? Wala gihapon pastor. Ang 2 years ago. No, wala gihapon pastor. Ato may aging! May aging 3 years ago. Wala gihapon pastor. Hindi ko kahinumdum. It's so on the moment we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, uban na kanato ang balaang Espiritu Santo. So makaingon kita, ang ginihugan ta, kung yung kagbihog, ginaubanan. Ang ato kasi technical na kayo ka or ka ng spiritual na kayo, dapat naging oil, no? Naging oil sa atong agtang para kaingon ni ginihugan kita. Si Pastor naman ang ginihugan ni Pastor Beth, so dapat siya nagyun. Dili po, kahadlok po anak. Hadlok po anak inana. Praise the Lord. So, nga nang gihugan man si Jesus tungod kay naay mission. Diba? Sa atong nabasa nga passage, ang mission is, of course, to save the lost. And again, wala na si Jesus, kinsa may hubuhat, ana. That's why, gidihugan ta, mga igsuon kitang tanan, tungod kay kita na po ang mubuhat sa buluhaton ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Amen. And daghan nga mga Kristohan, daghan nga mga katawan ng kalibutan na. Ang uban nilang galing sa church. So, we're praying sa atong church yung kay medyo igang magid siya. But daghan, I have a brother in the Lord, skillful musician. Then, kanang gusto siyang comfort. Ang iya nang ipangita mo ito kong simbahan because I want to be comfortable. Gusto kong comfort. Comfortable ba mo diya sa inyong ipanglingkuran, especially sa likod. So, anyway, sa atong mga bisita bago pa magpunta diri, no, since January pa ta. But we're praying na the Lord nagaantag aircon sa Ginoo. Amen! Praise God. Wala imposible kay Lord. So, tinashock ko. Na-shock ko kay, nana siya sa church nga, as in, kumingon kang church ang pag-usapan, aircon, then mga professional ang iyang naman yung mga churches nga, na yung mga special calling.
Ang Jaya Magweb is open to all. Open to all maghihapon ng mga churches. Pero naalang gid, makita gid mo ang distinction nga kasagaran gid nga mga naa sa puno is professional. Mga professional lawyer, doctors, naa gid to nagtapok tanan. So dito siya nabutang. I don't know unsay naa sa sulod sa iyang heart. Di ko pwede mo judge. But many people mingon nga dapat mag-aircon ka kay nag-aircon naman gani sila kuan. Mas daghay mo simba kaysa nag-air. Kay aircon na sila dito. Kung mo ba na ang rason nga nang gi-anointingan ta para magdala ta og mga kalag, mag-invite ta og mga people. Although we desire for that, and nagtuog ito nga ipaabot ta sa Ginoo ana. Di-allow mo kay iya nga to be in this place. That's one of the greatest victory nga atong naangkon this year. Ang kani nga place ang angkon nako. He allows the Lord to be in this place. So, muna ginihunggan ni God the Father si Jesus for that specific mission to save the lost. So, kung kita, mag-invite man ganit ta, kay ginihunggan man ta, niya makadungog tag mga istorya nga, musangko na ko diya sa kuan ninyo, Brad, sa puntahan, kay taas kay akong sungay. Remind them nga ang church is dili lang para sa mga nakaayo na, para usab sa mga masakiton. Amen. Ako ba'y masakiton diri? Spiritually? Amen. It's okay. Okay lang. Naku ba nag-struggle? It's okay. Amen. Basta ang una-una sa tao, hindi na ko ikip. Kaya nakasala mong gipo-permit kay Lord, ulaw, naging kayo, naging kumusimba. Kung ano na nga, di naging musimba kay maulaw. But you know what? Wala gipili si Lord mga igsoon. There is a sister in the Lord na malingki ko. Soon, balik nagsimba siya nga, ti. Uy, magulang na ito, ti, kadali lang ginti, nalang ito siya ipagkita nga sign. Dami kasi siya yung panos ako man ang sign mo abot. Kaya feeling niya, di siya worthy na musimba. I don't know sa iyang life yun, but naagid sa iya nga, dili siya ang ayan na musimba tungod kay dili siya ang ayan atubangan sa Ginoo. Then I said nga, sus, kung makikitaan, kung wato kag church, makakita ang mga kaigsunan nato, sure di ko dili kalibakon, but all the more malipay ang imong mga kaigsuunan. No, malipay sila sa imo kay nibalik ka. Kisa may malipay nga mga kaigsunan nato nga wala na sila nagsimba kay mauna na sila musimba pero nibalik sila. Inyo ba sila i-welcome? Ato ba sila i-welcome or nagsimba na sa siya na dila karon na siya nagsimba next ako din ako siya musimba. So dili ang church is yes a hospital nagdaay tambal. Hindi hospital nga samutan. Tingala lang ka namatay na hinuon. Hospital gani, gi-injectan gani, pero naunsa naman hinuon, nasamutan. But here, we pray na pagdaay mga masakiton, they're welcome, masakiton spiritually. And gi-mention pagalagha kabus, kinsa man nga mga kabus, pobre ba rin tatubangan sa Ginoo? Yes, we're not poor. Kung minunta sa finances, kung galing ko'y kwarta, mas nag-piso, pobre gid ko, pero dili. Ang ipasabot ani diri nga poor or kabos. Sa versikulo, sa verse 18, ang ginamin ana is kanang poor in spirit ba? Ang kanang wala gid siya mabuhat kung wala si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. And that's who we are. Wala tayo mabuhat kung wala si Lord. So we are still considered as poor in spirit, labi na uban sa pagpaubos. Ang dili poor in spirit, kinsa man. Naamay mo yung mga spiritually proud versus spiritually poor. So mga spiritually poor, those people nga, Lord, palugi ka sa akong heart, Lord. Kasala mangig ko, pero balik ko, dool gihapon ko sa imo. Pero ang mga spiritually proud, those mga Parisiyo, in the past,
nga para sila insakto gyud sila. Nisunod sila sa balaod sa Ginoo. Bahalag na isa naapakan nga mga tao. Pero tungod kay gisunod nila ang balaod sa Ginoo, spiritually proud sila. Now, number 2, Jesus's purpose to save, our purpose to serve. As I have said earlier, giluwas ta ni Lord, dili na kailangan niya siya paamuan. Mo na atong mga purpose, mga igsoon, mo na atong purpose, atong katuyuan nga nung giluwas ta sa Ginoo. Para kita na po ang mualagad, unang-una nga to sa iya, o sa mga katauhan. No? Sa mga katauhan, labi na gyud sa wala ka gyud nakaila kay Lord. Some people say nga, di na ito mag-anniversary kay gasto, which is tinuod. Yeah. Sa pag-anniversary na ba, mo na daghan kayong tao. Nakabantay mo? It's because anniversary, daghan mo yung tao. Daghan tayo gina-invite. Pero the following Sunday, wala, kita-kita lagi hapon. So, na yung mga churches na ang ilang ginabuhat, once a year sila magkita. Once a year sa magkita, sila, tuwa sila sa mga kabaranggayan, nag-share sa gospel, then once a year mo na ilang anniversary, wala din sila church kay ingon ani. Ato sila sa mga barangay, sa mga balay-balay, may mga church na. Napay uban nga, once a month lang sila magkita. Every Sunday, magkita-kita diri. But sila, once a month lang yun. Penetrate sila sa mga kada barangay, dito na sila. Then, magkita sila once a month para sa Holy Communion. And, dito na ginaheld sa Lincoln Kay Atrium. Hindi naman sa maigo. Kaya giuna nila ang per barangay. And that's also our prayer na makapenetrate po ta sa mga barangay. And we praise God na nakapenetrate na ta sa mga kabaranggayan diri sa Valencia. And our prayer nga mula hutay ta and ang purpose nga sa pagpangalagan nato sa Ginoo, makuan din siya, ma-fulfill din. Kaya ang tao ra ba pulanon, ang tao gali ra kapuyan, ang tao may walay man ulan, katag yung ulan. Sus, may kaiyong ka ulan man. No. Di na ganahan mo simba. Ulan man! Dili ganahan mag-live group. Ulan man! Ano magiging ulan, uy? Pero nga talaging nalagay ko yung nabalaan ako, kay ulan! Ano, galong-tong na yun. Pero ni Antog yun! Kay birthday ni Kuan, Men's Network Head. Kapag ito ka ulan, di ba? Ni Antog yun ito ang mga Kuan. Ang iyang mga kaigsuunan, no? Kay birthday ba ya? Kasi malain, naghanda pa in town, no? Pero grabe galugtog adto, basa-basa yun ang mga abala na basa-basa makaadtog dito sa birthday. For life group, ay sis, mag-online lang ta. Gabi pag-online kay, ay nawala-wala man signal, sunod na lang sis, wala man signal. Wala yung signal. Praise God, no? Ang mission ni Jesus is to save those who are poor. Dili, but pasabot nga katurang mga pobre ang i-reach out kay mora gito ato madali-dali. Tuwing ka na si Mayor Galario, sharing sa word of God. At tuwan ka nato. At tuwan ka nato si Governor, the Christian naman siya. Pero pwede gihapon. Ang mga politiko diha, ang mga doctors, pobre man na sila. Some of them are pobre in spirit. Halili ko, uy, ulaw pa ayo. Ulaw gid kayo mag-share sa ilang kay doctor na baya siya. Principal na baya siya. Makoreksyonan pa lang po. No. Walay position na tubagan sa atong buhay ng Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, ang purpose nato is to serve. Nganong naluwas ta. Dili lang kay nang lingkod lang ta every Sunday sa atong mga lingkuranan. Mamati sa pulong sa Ginoo, yes. Para natay feeding, yes.
But all the more mahimaya si Lord, all the more malipay si Lord if we touch lives outside Alimars, outside aning nga church. Para, pagka next na po, pagbalik nato, daghan na po daan. Those people na mga na-save, sila na po. No? Sila na po share sa word. That's why I encourage kung kinsa pa ang wala naka-appeal sa atong life development training later after lunch na ay ipahigayon nga life class party para sa mga mo-appeal sa training. So I encourage those gusto nga mo-grow diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, mag-appeal ta ani mga igsoon. It's not enough lang ang pagsimba, feed ka sa word ni Lord. Lagi pag yun itong mas deeper pag yun, mamailhan nato si Lord. Amen. Praise God. And daghan na po, ubay-ubay na po ang mga naka-graduate sa itong life class. And then, number 3. Diba dito sa last part, naghisgot o pabor. Ngaluwas ta. So, itong purpose is to serve. Tapos, i-empower po ito sa Lord. Para i-deklara ang iyang pabor. Pabor na atong nagawat. So, kisa na nakadawat o pabor ni Lord din. Amen. Kadawat ang tanan. So, ato na siyang i-deklara, ato na siyang i-share ng pabor na dito sa mga wala pag yun na paboran. Dili lang ng pabor nga ato na sayran na kung gusto ta o adto or mga fly o trabaho ganyan nga napaboran siya kay kuan siya kanang friend sila sa counselor, friend sila ni mayor, inani, inana. Dili nga na pabor. Pwede ta paboran sa Ginoo first and foremost, next in the eyes of men. As long as buhaton nato ang katuyuan nga gipabuhat ni Lord para sa ato. Paboran magid ng mga kugihan. Kugihan mga snatch. Remember mo? Paboran ang kugihan mga snatch. Mga snatch o kalagba. Paboran na sa Ginoo. And kitang tanan, dili ba siyang limited sa pastor, dili limited sa leaders, but all of us, tagaan ta og conviction sa Holy Spirit to share your life. Hindi na kailangan nga, uy, may pato si Kuan, may pato ang life ni Kuya Elmer. Hindi mo, gibagogid siya sa Ginoo. Ay, napagisgot ang Kuya Elmer. Ang atong isgutan ang imo nang kinabuhi. Ako, gibagogid ko sa Ginoo. Sa una, gibakira ko. Sa una, kaya, gibago ko sa Lord, kay sa una, tubag-tubagon kay ko sa akong mama. Tinuod, bitala, no? Tubag-tubagon kay ko sa akong mama. Nahantay na, gilaparo ko o nagdugog daw ang akong baba. Pero bata pa ko adto. Pero hanto din ako ko, nag-worship lead na ko ha, ga-share na ko sa Word of God. Tubag-tubagon gihapon ko sa akong mama. Witness ang mga leaders, ana. Yan, nasakitan day si mother. Kaya sige daw tubag-tubag sa iya. No? Then, na-realize na ko, ang conviction sa Holy Spirit nila, sa may ka, anak ka, di ba? Ga-worship lead na ka, gawain na ka. Ano tubag-tubag mo ni mo yung mama? Angay, magiging siya tubag-tubagon. Ina siya mga unsolicited. Ay, ma, ano ba yung video? Ipa-edit na, ha? Kaya, yung mga unsolicited advice, yung mairita na rin akong galunggan, witness kin akong bana-ana, kanang mga inana. So, my Lord, di bago sa Lord akong kasing-kasing. Yung mga na ko, kada uli na ako sa butuan ko, ma, wala ako nagtubang sa imo karon no, wala na akong mahon. Naati ka isa, ay naapagidi ay. So, sunod na lang ko na itong kita, kalikamutan na po niya dili. Niya kay maduhaan man day, kung katulog, ay sunod na po ba, kalikamutan niya dili. Antod nga ma-zero na gid ang pagtubag-tubag sa parents. Ka-relate ba ang mga batanon? Hala, ay kamutan sa mga batanon, hindi sila magtubag-tubag sa ilang parents. Or else, bungian yun. No. So, gihatagan og kahong sa pagpahayag sa iyang pag-uyon. Empowered. We are empowered, no, to declare His favor
Uban ana ang pabor mo, ang grasya sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo, o ang pinaka-the best na panalangin nga pwede nato maipahayag o maipaambit sa atong isig kaigsuon nga wala pa diha ang Kristo, ang kaluwasan niya atong naangkon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Conclusion. Love it. We are changed by the truth of His teaching and message. Nabago ba tayo igsuon? I remember nga Pastor Ningon nga, grabe na lang winalihay diri. Pagkang wala naman diri hapon na bago ang akong mga gipang-sharehan sa word ni Lord. Igsuon, importante. That's why, mo ito lang rason nga naata diri para na ay transformation sa atong kinabuhi, pinaagi sa ibang niyo sa atong buhi nga Diyos. And as we embrace the anointing of the Spirit, gidihugan ka sa Ginoo, get involved in His purpose. And atong puyan ang pabor ni Lord na atong naangkon. Our lives will reflect the glory of our God. That people will sing up, lahi revelation, lahi inspiration, dapat empowered direction. Ano mo yung ba? Ma-bless ka sa tao because na ay change na hitabo sa kinabuhi. Kung before nilad ng kinabuhi, tuwod kay gibago sa Lord, ma-amaze na ang mga tao sa imong palibot. Amen. Amen. Praise God. So, atong ihubad yapon sa Bisaya jay, gibago kita pinaagi sa kamatuoran sa iyang mga pagtulunan o mensahe samtang nakadawat kita sa pagbihok sa Espiritu, mag-appeal sa iyang katuyuan o magpuyo sa iyang pabor. Kinsay ganahan magpuyo sa pabor sa atong buhi nga Dios. Amen. Busa mag-appeal sa iyang katuyuan. Ang atong kinabuhi magpabanaan sa himaya sa Diyos. Praise God. Busa, dear friends, mga igsuon diha kang Kristo, hindi na to sayangon ang kada mensahe nga ato madunggan, no? Wherever daghan kay mensahe dili lang sa ako, dili lang diri nga pulpito, but daghan even sa social media, rampant ang mensahe sa Lord. Mabitaw na may nga sala na gyud sa Kristohanon kung maimpyerno pa gyud siya. Lord, yan ako dili sa impyerno, wala nag-share sa kupulong. Sige kay FB. Sige kay TikTok, na may message dito. Na may word ni Lord, na may word na ako dito. So wala kay lusot. Nya kay wala na di naman ako hilig og TikTok. Pastora, di naman ako hiligan ng mga FB, mga Instagram o Twitter. Ito naman ako sa katong bandera. Dito sa bandera nga newspaper, di ba na may word of God gihapon dito? Pakli kasi lahi ang imong ipakli. Kung di nakahilig o kuan ba, newspaper rin kataman pa. Dito, mga cellphones na pwede downloadable ng mga, di ba? Bible. Everything is accessible sa word ni Lord. Ang ato lang yun is ato lang yun siyang ikinabuhi. Dapat mabago ang atong life. Pinaagi sa iyang Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise God. Let us all stand. Today, mga igsuon, several change, nagdaghan ng mga chains or kanang tawag kadina nga nakadapos dili lang sa mga tao sa gawas, even sa mga Christians sulod sa simbahan. Klase-klase mga gapos na ay sickness, na ay kapobrihon, no? Mga sakit, balatian, kapobrihon, no? Mga habit nga makadaot sa ato. Ganina, di-mention sa devotional sa music team nga isa sa makadaot dito ka na atong mga habit sa atong mga lawas. Sige na taga soft drinks, everyday soft drinks, everyday junk foods, everyday kaon of burger, french fries, sa pa yung ginakaon. Ato din ginakaon. Lechon,
Lechon na bata sa anniversary, once naman po. Once every Sunday. Sa pa, uy, nakadaot sa atong lawas, dihaputan na hikot. Wala mo po'y sala. Sige kayo ampo sa Ginoo. Pero, sala may gihapon na, no? Kung ang atong lawas, atong ginapasagdan. Mo na isa sa daghan ng mga gapos na naghapos ta. Wrong thoughts. Daghan kayo mga gipanguna-una nga dili maayo. Na, si Lord rin nakabalo. Wala nakabalo. Imong kaigsuunan, imong kapal, wala kabalo. Pero si Lord kabalo sa wrong thoughts nato. Ba't mga igsuon, dili ta musugot nga magpabilin ta ani nga mga gapos. Because Jesus Christ came to set us free. Hallelujah. Let us worship the Lord.
Kristo. No chain is too strong to break, and no bondage is too great to overcome. Pinaagi sa iyang gahom o grasya, we can step into freedom and experience true breakthrough. Let us pray. Father God in heaven, salamat Ginoo for this day, Lord God, para i-commemorate na mo what you have done at the cross of the Calvary. Salamat sa mga materials, sa bread, sa juice nga among i-partake. Cleanse all of this. Uban sa among mga kaigsuunan nga mag-distribute. Let their lives be a living sacrifice. Their lives be a blessing to many, oh God. We give you praise. Thank you, Lord God. Given for you, do this in remembrance of me. Yes, Lord, we remember what you have done at the cross, oh God. We remember, Lord, klaro sa among mga panghuna-huna pangisip, Lord God, na gibunal-bunalan ang imong lawas 40 times representing, Lord God, 40 major sicknesses and diseases, Lord God. That's why we claim that we have been healed by the blood of the Lamb. Healed nami, Lord, physically. Kung na may mga sakit o balatian, believe that you are healed. You have been healed. We have been healed. Pinaagi sa labod ni Jesucristo. And as we partake this bread, oh God, salamat, Lord God, sa imong sakripisyo ngadto sa cross sa Kalbaryo. Thank you, Lord. This we pray. Let's eat the bread. Raise our cup. In verse 20, in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Thank you, Lord God, for your great love sa matag-usa ka namo, and in your obedience to God the Father. Lord God, nalansang ka ngadto sa cross sa Kalbaryo alang sa among kaluwasan. And pinaagi sa imong balaan ug hamiling nga dugo, mao'y naglimpyo ka namo para kami, Lord God, wala na'y sala at tubangan kanimo. Thank you, God. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sin. Because without the shedding of the blood, there is no remission, Lord God. There is no forgiveness, Lord God. Salamat, Lord, for what you have done. Though sakit kayo ang imong gibuhat, but imo tong gibuhat for all of us. For all of us. For our benefit.
Salamat, Lord God, sa forgiveness. Let's drink the juice. And begin to thank the Lord. Son. Come on, let's thank the Lord. Thank you, Jesus, for saving me. Go over and over and over again, Lord, makasalamat. But thank you, Lord, sa iyong grasya. That's always there. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. It's always available for all of us, oh God. And today, Lord God, let us go for today empowered by the Spirit, committed, Lord, to the mission of Jesus Christ and living in the favor of God. Let us share the good news and bring freedom and healing to those around us and live as testimonies of God's amazing grace. Thank you, Lord. Thank you, God. Our hearts are grateful for all that you have done. Thank you, Lord. We give you all the glory. We give you all the honor and thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Ito palakpakan ng ating buhay na Diyos. Ang ating global praise ng Ison. Praise God. Let us take this opportunity to be with our life groups. Go to your life group leaders. We are given 10 minutes to talk about the message of the Lord. Kung sa imong nakatunan karon, because I want us, everybody, na mag-go out na agi take away. Okay, sure you go. Pag humanag in Jesus' name we pray, amen. Kung sige share, wala, nakalimot na. So, we are given 10 minutes per life group. So, please be mindful sa katunguban nga walay life group. And may request ato mga bisita sa ako lang mo. Then si Sir Rene, si Sir Erwin, Edwin, si Sir Edwin. Then si Ma'am Cheryl and Ma'am Lorena sa ako lang. So we are after sa atong takeaway, let's go back sa seat for our announcement and closing prayer. So we are given until pinakadulay ang 10:45.